So additional po ng video. Pare, ito alam ko marami tayong ahensya ng gobyerno na pwedeng lumapit din sa iyo, especially DSWD. Lumapit ka na ba doon? Opo, lumapit po ako noon. Pero naka-receive po ako dito ng ngayon. Pupunta ko lang po nung 28 sa kanila. Netong 28, pumunta po ako sa kanila. Sabi daw po nakakuha na daw po ako ng pandagdag po ng pangbili ng gamot. Eh sabi ko naman po sa kanila, baka po pwede nakiusap po ako na baka po pwede po makikulit, makisuyo lang po talaga na kailangan lang po kasi ng anak ko na pang MRI. Kailangan daw po 3 months daw po kasi bago daw po ulit kumapit. Eh sa barangay, mga congressman? Sinasabi po kasi nung ano po namin ang barangay captain po namin kasi ano daw po election ban daw po. Okay, tapos? Kaya hindi po sila makatulong. Tapos yung sa congressman naman po, kailangan po mag-online. Eh wala naman po kami cellphone pang online. Pinipilit po kasi naman yung staff po nila. Mga konsihal, mga ganun, nilapitan mo na ba? Tag-100 lang po binigay. 100 piso? Opo. Kada paano meron? Nagbigay naman po yung mga konsihal. Kasi lang yung sa mayor's office po kasi sinasagot na po ngayon yung bill ng anak ko. Hindi pa man po lalabas. Kaya sabi paglabas nga daw po, ilapit lang daw po sa kanya yung bill. So kahit paano may solusyon. So kailangan mo talaga pangdagdag. Pangdagdag lang po ng pang-MRI. Pang araw-araw. Pagkain nyo pa. Kasi di ka pwede magtrabaho kasi may ulang bantay yung mga anak mo. So ayan. Ayan mga kaibigan, sa mga kababayan natin dyan nanonood, eto, kwento ni Kuya, totoong buhay na ang kahirapan ay talagang lalong lumalala sa ngayon. So anong gusto sabihin mo dyan sa mga nanonood sa atin? Baka may gustong tumulong sa'yo. Nakikita to sa lahat sa YouTube para at least kada paano may madagdagan din yung tulong. Maraming salamat sa inyo. Pakahirap ng buhay ko. Lalo na pag wala kang kapera-pera. Wala ka pinag-iisipan. Sa probinsya niyo ba wala ka makakitang hanap buhay? Wala na po kami buhay. Nabenta na po. Wala na namatay yung lola ko. So lahat talaga ikaw nagtataguyod dito? Opo. Eh asawa mo, anong trabaho ng asawa mo noon? Yung dati po ko center po yun, hinahinto po dahil po sa anak ko si Prince Jewel. So anyway mga kaibigan, yun po, ito talagang nilapit sa akin ng mga tao to dito. Thank you sa lahat ng mga viewers ng Itbulaga, GMA7 Kapuso. Sa labas sila po lumapit sa akin dahil awang-awa sila sa iyo. Nakita ko yung sitwasyon mo. I hope we can find ways na mabigyan ka ng konting tulong. Pare, kapit lang ha. Huwag mo wala ng pag-asa. Laban lang. Hindi tayo pabayaan ni Lord ha. Sige mga kaibigan. Ay mga kaibigan, ayos lang po ako. So ingat ka ha. God bless, God bless. Umaga sa inyo, Mayor. Humingi lang po ako ng konting tulong lang po para po sa anak ko na si Prince Jewel Camporio. At yung asawa ko na nagbabantay po sa ngayon po sa ospital ng Mandaluyong. Humihingi lang po ako ng konting tulong dahil wala na po kami malapitan. Dahil tinanggit po ng DSWD NCR po na nakakuha na daw po kami ng gamot po ng anak ko kaya hindi na daw po pwede lumapit pa ulit 3 months daw po ulit po bago daw po lumapit. Kaya ugod tanging sa inyo lang po talaga kami humihingi po ng tulong po sa ngayon. So ito yung anak mo? Opo. Na may MRI scan din, di ba? Ayan, Yorpe. Ito, natulungan mo na daw to dati. Itong batang to sa PGH. Tapos, ngayon, problema ka na naman. Isang anak mo na naman. Actually, dalawa talaga problema mo ngayon. Kasi kailangan MRI scan din to. Ayan, pare, good morning, pare. Pasensya, pare, ha. Nilapit na kasi sa akin to ng mga tao sa labas. Nilapitan ko, kinausap ko ito yung sitwasyon niya ngayon. Nilapitan, dami kasi lumapit sa akin nung kanina pagdating ko dito sa labas ng ABT. So, ingat ka ha. So, may contact number ka ba? Wala. Wala kang cellphone.
Ate, bait mo naman. Kanina mo ba nakikita to? Opo. Mga anong oras? Kapila kasi ako doon. Oo. Oo. Eh, tapos kasi pala natutulog yan. Diyan ka, sa labas kayo natulog? Tulog ko doon sa mga Oo. siguro gusto din pumasok. Oo. Kahit na kapag pumasok. Oo. Kahit nahirapan ka pumasok, talagang iniisip mo rin sila, ano? Kasi opo, ito nga, hindi ko naawa. Pero gusto mo talaga pumasok. Saan ka ba galing? Saan pa po kami sa barangay Central Quezon City? QC pa. Opo. Oo. Araw-araw na kami dito. Ingat kayo, ha. Nanalo ka na ba? Hindi pa. Hindi pa. Sana sumwerte ka. Ha? Hindi susuko. Hindi ako sa... Basta swerte dumating. Yun na yun. May salamat dito sa tulong. Kuya, matanong lang kita, ha. Pwede kong ilapit kay Yorme to. Galing ka ng Mandaluyong. So dalawa tong anak mo. Ito, kasama mo to. Eh sabi ni ate doon ka daw natutulog sa labas. Nakakakali po yun eh. Paano yung papunta dito? Nag-jeep kayo? Ibang po. Naglakad na kayo? Asa asawa mo? Doon po sa Mandaluyong Hospital. Sinakad dito eh. Yung anak ko bunso. Ano sakit ng asawa mo? Yung bunso ko pong anak. Bunso mo anak. Ay, ibig sabihin, anak ko 3. Isang 6 months po. 6 months. Nasa hospital ngayon. Sa Mandaluyong. Opo. Alos wala na po kasi kami makain. So, nagbasakali ka pumunta rito na humingi ng tulong kay Yorme o kay Paolo kasi kanino man, kahit na maabutan ka kahit papaano, yun ang hinihiling mo. So, ito kasama mo to, naglakad to, dalawang to? As in, ano oras kayo dumating? Anong oras kayo dumating dyan? Mga bago pumupor. So, umalis ka ng Mandaluyong, anong oras yun? Mga 7 po. 7 ng gabi? 8, 9, 10, 11, 12 1, 2 Ang haba ng oras na ilakad nyo. Paano mo nalaman itong lugar na to? Tinuro lang po nung yung bodyguard po ni Mayorist po. Ni Mayorist po. Bodyguard ni Yorme. Paano kayo nagkita? Pumunta po kasi ako doon sa bahay niya kasi alam ko po yung sa may tundo eh. Oo. Bahay ni Yorme mismo, pinuntahan mo. So pumunta ka pa ng Tondo. Opo. Tapos nilakad mo lang yung Mandaluyong to Tondo. Hanggang ano po, hanggang Divisoria po. Pagdating po doon, may naawa po sa amin na ilang kasi kami hanggang So, paano mo natuntun yung bahay? Paano mo nalaman yung bahay ni Yorme? Nagtanong-tanong ka. Opo. So galing Mandaluyong, hindi wala kang idea, tapos pagdating ng Divisoria, nagtanong-tanong ka saan bahay ni Yorme? Nagtanong po kasi dati po natulungan po ni Yorme to eh. Itong batang to? Anong sitwasyon nun? Natulungan po siya sa PGA. Tapos nagpadala po bigla si Yorme sa DSWD ng mayor na po sa... Ng Maynila? Nagpadala po siya ng mga food pack saka ng mga panggagastos lang po sa hospital. Sa batang to? So tinubuhan pala tong batang to. Ilang taon siya nun? 2 taon po. So dati ka pala natulungan ni Yorme na. So sa ngayon, nagbabasakali ka matulungan ka muli dahil kailangan ng anak mo. Pinalayas na rin po kasi kami sa bahay po namin eh. So saan ba yung address? Ano bang address ng bahay nyo? Ano bang address? Barangay Additionals po. Block 39 po sa may Mercury Street. Okay, ano pangalan mo? Totoong pangalan? Christian Bakani po, Apostol. Bakani. So may mga pamilya ka sa Maynila? Wala. Yung ano po sa may Poblacion po. Meron. Oo. So sa bahay nyo, magkano upa doon? 3.5 po. 3.5. Binaba na lang po nung may-ari na naging 3,000 kasi Hindi niya kaya nakaawa daw po sa amin kasi hindi naman daw po, wala naman daw po ang kakayanan. na magbayad. So paano to? Paano mo to pinapakain ng mga batang to? Paano to? Nagtitinda po kasi ako ng panahon na yun. Nagtitinda po ako ng kanin at ulam, yung mga paklans po. Oo. Eh mula po nagkasakit po siya, bumagsak na po yung negosyo ko eh. Oo. Kasi natubo na po ako yung ano eh. So nasa ward ngayon yung anak mo. So schedule na para for ano ba? Siya po yung CT scan MRI po with contacts po. Eto, so may anak, ito, titiskan to. Sa kanya po yung nilalakad ko. So sa ngayon, anong nilalakad mo? May anak ka rin sa ospital ngayon? Opo, meron po.
So dalawa ang problema mo ngayon. Ito yung problema mo, ito. CT scan tsaka yung sa hospital, anak mo sa hospital. So nababantay doon asawa mo. Opo, wala po kasi pagkain yung asawa ko eh. Sa Mandaluyong Hospital, sa public. Wala po kasi diaper. Public hospital ba yan? Private? Public. So, walang wala ka talaga. Wala ka talagang matakbuhan. Sabi naman po ni Mayor Ben Abalos po, wala naman daw po gagastusin sa Ben. Ang problemahin ko na lang po talaga dyan, yung mga gamot na bibili po sa labas kung wala po sa hospital. 6 So, isipin mo, kanina pare, umalis ka sa inyo alas 7. Kahapon, umalis ka sa inyo alas 7 ng kagabi. Dumating kayo alas 4 dito sa labas ng AP2 Studios. So, anong sabi sa'yo ng gwardiya dyan? Hindi ka pinalis? Hindi po. Baka sakali na lang din po yung mga gwardiya na tulungan na lang kami pinakain, binigyan ng karton. Para paano kung umulan pare? Paano kung umulan? Saan kayo? May kisilong na lang po. Dito, sa gilid-gilid. So, ito yung problema mo. Dalawa talaga problema mo sa araw na to. Napakahirap na problema mo. So, ito, binigyan nga sila ng pagkain. So, ito wala pa kayong almusal. Wala po. Marami po nagbigay sa akin ng pagkain. Kailangan mo talaga ng tulong. Yun talaga kailangan mo. Kahit pagdagdag lang, okay lang naman po yung kahit magkano lang po yung bigay. Basta at least makatulong lang po. Oo. So, sige. Anong gusto mong sabihin kay Orme? Okay, kayo naman dyan. Pwede natin lapitan. Ngayon, magandang umaga po. Humingi po ko ng tulong ulit sa'yo. Talagang wala pong malapitan eh. Tuwarin mo na lang po mo. Bakit hihingi ng tawad? Ano ka ba? Bakit? Huwag kang hihingi ng tawad. Kailangan mo ng tulong. Gano'n ba kahirap na sobrang hirap ng buhay ngayon? Sobrang hirap po. Paano kung mabigyan ka ng trabaho? Okay lang ba sa'yo? Maganda lang po. Malaki na po. Salamat po na mabigyan po ako ng trabaho o ano ba. Ano ba probinsya mo pare? Pangasinan. Pangasinan pa. So wala ka na makita ng anak buhay. Ito na, 3 pa yung anak mo. Opo. Ito, ilang taon to? 1 taon po. 1 taon ito? 3 po. Boy, good morning! Nakapagsalita to? Hindi po kasi may kamansanan din po siya. Oo, ito pa yung MRI, di ba? Parang parehas ko rin po yan na may na nagkukulaps po pagkahilig po. Nagko-collapse to? Ito? Parehas po kami. Bigla-bigla? Paano pare kung nilakad ka sa kalsada tapos bigla kang makolaps? Paano yan? Ang hirap ng sitwasyon. Silong lang po. Hindi, I mean, di natin masabi, bigla kang kukolaps. Yung anak mo, hawak-hawak mo. Paano pa yan? Yung alam po, hindi ko alam po paano po nangyari po. Di ka ba natatakot sa may mga mangyayari? Takot po na kung ano po nangyari sa amin. Siyempre, buhay na po ng anak ko kasi lang. Kailangan ko nakasan yung loob ko para makalapit po. So, ayan. So, again, ayan mga kaibigan, ito po si Kuya. Nilapit sa atin ito ng mga tao dyan sa labas. Nagtulong-tulong po yung mga viewers dyan na gusto pumasok po sa AP, Malunod Bulaga. So, ito po ang sitwasyon ni Kuya. So, ilang taon ka na ba, Kuya? Pare? 27 po. 27. Basta mo pa, pare. So, ayan mga kaibigan. So, alright. Dito tayo at tingnan natin kung ano magagawa natin. Stay put ka lang. Kung ano man yung dumating na tulong sa'yo, pasalamatan mo na lang, ha? So, ayan mga kaibigan. This is Channel Reds. Magandang umaga po sa inyo. See you po. Ayan.